pa-victim. Oy, ayos tong term na to ha. Pa-victim daw po itong si Pastor, sabi ni Senator Risa Ontiveros. Siya po yung nangunguna ng investigasyon dyan sa House of Representatives patungkol dito sa mga kasong isinampa in aid of legislation ito ha, dyan po sa Senado. Pa-victim, yan ang tawag po ni Senator Risa Ontiveros dito. At ang tawag naman dito ni Romualdez, ito po diversionary tactics lang. Kaya nililinis niya yung mga issue para iba yung pag-usapan. Diba? Nililinis niya yung mga totoong kaso na isinampa sa kanya para siyempre malinis siya yung kanyang sarili at may masisi. Diba? Kaya nga sinisisi na si Pangulong Bongbong Marcos gumagawa na lang ito ng paraan para iligtas ang kanyang sarili. O yan, sabi ni Speaker Martin Romualdez, diversionary tactic. Romualdez debunks Kibuloy's unfounded claims of Marcos government US collusion against him. Yung sabuatan daw po ng Estados Unidos at ni PBBM, yung kasi ang kanyang binibintang dyan, ang gobyerno ng Pilipinas at ang Estados Unidos ay nagsabuatan daw para i-assassinate siya. Yan na po yung diversionary tactics lamang po. House Speaker Martin Romualdez debunk the claims of Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy that the Marcos administration has connived with the US government to kill him. Mabigat na aligasyon ito ha. Nagbintang ka na kagad dito. While I understand the gravity of the accusations he faces on the international stage, specifically from the FBI, it is important to clarify that the Philippine government and its officials, including myself and President Ferdinand Marcos Jr., operate within the bounds of our Constitution and laws. Senator said Romualdez in a statement. Correct. Hindi kikilos, maingat kumilos ang administrasyon na ito. Pansinin nyo ka-coffee. Bibihira magsalita, di ba? Si Romualdez bibihira ito magsalita Mga mambabata siya nagsasalita Pag nagsalita ito sharp di ba? Hindi kikilos, ang ganda ng statement na to, hindi kikilos ang mga opisyalis ng gobyerno at ang gobyerno mismo ng against sa Constitution at against sa batas kasi babalikan sila. Mabilis silang mabalikan dahil incumbent sila. Nakaupo sila dyan, mas mabilis silang machuchugi dyan. Mataas ang kanilang accountability. Malaki ang kanilang pananagutan once na magkamali sila. Kaunting mali lang yan Pipitikin agad sila dyan. Kasi incumbent government officials sila. Kasalukuyan silang mga opisyalis. Kaya dapat mas maging maingat ito. So, pinapasinungalingan po ni Romualdez dito, itong bintang, itong claims ni Kibuloy na itong matataas daw po na opisyal ng gobyerno, nakikipag-connive, nakikipagsabuatan dito sa Estados Unidos. The claims of connivance with foreign entities for illicit activities are unfounded and divert attention from the serious legal matters at hand. Correct. Huwag mong ilis yung issue. Diba? Nag-e-exist yung mga krimen na isinampa sa kanya. May warrant of arrest na nakapending at ihahain lang sa kanya. Yung mga cases na isinampa sa kanya in aid of legislation, dyan sa Senado na dyan, kailangan niyang harapin. Huwag ilis yung issue. Huwag ibintang kay PBBM. Sagutin itong mga kaso na isinampa sa kanya. Romualdez stressed that we are committed to upholding the rule of law and ensuring the safety and security of all individuals without exception. Our focus remains on serving the Filipino people and fostering relationships that benefit our nation, devoid of any engagement in criminal activities. Di ba? Sino kasi ang criminal dyan? Sino ang may kasalanan dyan? Bakit nagtuturo ngayon? Di ba? Kayo gumawa niyan tapos ngayon na maghahanap ng masisisi. Romualdez encouraged Kibuloy to address his legal challenges through the proper legal channels and respect the legal processes in place. As public servants, we are dedicated to transparency, integrity, and the welfare of our country. We remain steadfast in our duties and responsibilities to the Filipino people and will not be swayed by baseless accusation. We advise the public to remain discerning of information and trust in the processes that uphold justice and democracy in our nation. So marami din pa rin kasing nauutok ka-coffee. Marami pa rin pong naniniwala sa narrative ni Kibuloy, naniniwala sa narrative ni Digong. Huwag agad kayong maniniwala ka-coffee sa sinasabi nila. Diba? Kasi mamaya, baseless yan Walang mga batayan yan, invento lang yan, sabi-sabi lang nila yan ka-coffee. Huwag agad maniniwala. Actually, marami pa rin kasi mga bulag mga Duterte supporters, matindi yung kanilang pagsamba dito sa kay Digong, no? At actually, dito na rin kay Kibuloy Kung ano sabihin, paniniwalaan. Tingnan mo naman yung change ng narratives. From drug users, ngayong sex orgies naman. Sino na naman ang sex orgies ito ni PBBM at the First Lady Liza Marcos? Bagong kwento na naman yan. Diba? Kung maniniwala ka dyan, actually, nasa atin ang problema kung maniniwala ka dyan. Kasi
Halatang-halata naman na walang batayan itong mga pinagsasasabi. Fatima Madali, gandang gabi. Rosario Bautista, ang masama pa dyan, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Yun, that's number one. Ma'am Rosario Bautista, kawawa, nagagamit kasi mismo sa pangalan ng organisasyon niya, nandoon ang pangalan. Thou shall not take the name of the Lord, thy name, thy God in vain. Correct, Tito Villamin, nadadamay pa. Victor Heronimo, pulis ng buong mundo ang Amerika. Huwag ninyong niloloko, dapat sa inyo bitayin mga manloloko, ginagamit ang Diyos, may mga tama sa ulo, terorista yan, tuta ng China, Russia, Hamas, mga delikadong tao yan. Na may kapalit din niya ka-coffee. Jocelyn Gan, speaking of Senator Ontiveros, ito ang kalaban ni Pacquiao na damay na si PBBM at FL. Kasi pattern yung statement niya doon sa sinabi ni Digong. Kasi nag-uusap yan Malamang sa malamang, nag-uusap yan. Pareha sila ng narrative biruin mo, nadagdagan lang. Kumbaga nag+1 lang itong si Kibuloy. Pero kung papansin mo, medyo nakakapagtaka, hindi siya pinagtatanggol dito ni Digong. Naghahanap ako ng statement, baka ipagtanggol siya ni Sara Duterte, ipagtanggol siya ni Digong mismo, ni Baste, ni Paulo. Wala tayong nakikita ka-coffee na ipinagtatanggol itong si Pastor Apollo Kibuloy. So siguro, kung makambyo-kambyo na rin ka-coffee, itong mga Duterte dito sa issue ni Kibuloy, parang naglaglaga na nga ang dating dito ka-coffee Rizal C, barkadang si Digong at Pacquiao magwawala, mag-uurimentado, mga wala na sa katinuan. Yun na ka-coffee. Traidor at budol, idol mo, sabi ni Joanne Green. Okay, sige. Good luck po sa inyo. Hindi sagutin niyo yung kaso na inihain sa inyo. Rebecca Vergara, masyado kayong mapanghusga. Bakit wala ba kayong mga kasalanan? Lahat tayo makasalanan ng Diyos ang may sabi. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala kayong manghusga sa kapwa nyo dahil lahat tayo mga makasalanan. Tapos sabi ni Rebecca Vergara. Exactly. So, bakit ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yan kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza, diba? At kay Martin Romualdez, diba? Hindi ba dapat siyang pagsabihan yan? Matindi itong mga banat niya, paggamit ng pinagbawal ng gamot, sex orgies, di ba? Sino matutuwa niyan? Yun dapat dahil saan makarating sa kanya yan? Franklin Rejores Jr., Gandre Magaspag, wanted yung mga yan sa FBI si Kibulok Kaya nga yan takot lumantad nagtatago na ata. Even yung kanyang mukha, di ba? Hindi niya ni-reveal. Sabi nga, yung face reveal naman dyan, di ba? Siyempre, hindi niya ipapakita kasi mamaya, mahirap na sa kanyang security kasi nga may plano nga sa kanyang i-assassinate, etc. No? Hindi na lang, kasi mga bintang niya lang yan Mga aligasyon niya lang yan. Ka-coffee, ayan si Karma na kilos na, sisingirin na sila. Correct. Kung anong tinanim mo, yan ang babalik sa'yo. Diba? Kung naging mabuti ka, magiging maganda ang future mo, ang kainatnan mo. Pero kung masama kang tao, masama din po ang babalik sa'yo. Mike Scorpio, may kahinaan din pala tong appoint son of God takot din pala makulong, sabi ni Mike Scorpio. Natatakot na rin ka-coffee sa kanyang buhay, no? Natin alam kung totoo itong mga narrative niya. Anyway, sige, kung nasa Facebook ka-coffee, pasuhin na lang, pa-like na lang po, pa-click lang po ng like, at follow ko na sa Facebook po kayo. Kung nasa YouTube naman kayo, click lang po ng subscribe, and let's move on ka-coffee sa ating next topic.